Alam mo ba na marami sa mga salaysay sa Biblia, kadalasang itinuturing na mito o makatarungan mga kwento ng pananampalataya ay suportado ng siyentipiko at arkeolohiko na mga pagtuklas sa loob ng maraming siglo? Isang sagrado na mga salaysay ay nakahanap ng mga bagong paraan upang kumonekta sa makasaysayang katotohanan. At kung ano ang dating imposible, ay ngayon kinumpirma ng konkretong ebidensya. Sa video ngayon, tutuklasin natin ang 10 katotohanan sa Biblia na napatunayan na ng siyensya at tiyak na magbabago ng iyong pananaw sa Biblia. Maghanda para sa isang kamanghamanghang paglalakbay kung saan nagtatagpo ang pananampalataya at kasaysayan. Pagkatapos ng lahat, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ang bato ni David at Goliath. Ang kwento ni David at Goliath ay matatagpuan sa ang aklat ng 1 Samuel ay isa sa pinaka-iconic sa Biblia kung saan tinalo ng batang pastol na si David ang higante. Ang Filisteyong si Goliath na may isang batong inihagis mula sa kanyang lambanog. Kahit na nakikita bilang isang kwento ng pananampalataya, marami magtaka kung may historical basis para sa kaganapang ito. Ang kamakailang arkeolohiya ay maaari tulungan kaming mas maunawaan ang laban na ito. Noong 2008, sinimulan ng arkeologong si Dr. Abraham Ban ang mga paghuhukay sa Tell Es-Saffi, isang lugar na kinilala bilang Gath, ang lugar ng kapanganakan ni Goliath. Ang mga paghuhukay ay nagsiwalat ng mga labi ng isang malaking lungsod ng Filisteo na tumutugma sa paglalarawan ng Biblia sa Gath bilang isang mahalagang sentro ng militar. Bagamat walang direktang record ni Goliath na natagpuan, ang katibayan ng isang malaking imperyong Filisteo ay nagpapatibay sa katumpakan ng ulat ng Biblia. Higit pa rito, ang lungsod ng Gath ay kilala sa kanyang kuta at maunlad na infrastruktura. Iminumungkahi na si Goliath na inilarawan sa Biblia bilang isang kahanga-hangang mandirigma ay maaaring maging isang tunay na pinuno ng panahong iyon. Ang mga paghuhukay sa Tell Es-Saffi ay nagsiwalat ng isang serye ng militar, mga artifact tulad ng mga armas at mga pira-pirasong palayok na nagsasaad ng kapangyarihan ng mga Filisteo at ang kahalagahan ng Gath bilang sentro ng militar. Bagaman hindi natin tiyak na masasabi na umiral si Goliath, ang pagtuklas sa Gath bilang isang maunlad at makapangyarihang lungsod sa militar ay nagpapahintulot sa atin. Upang maunawaan ang makasaysayang konteksto ng labanan sa pagitan ni David at Goliath. Ang episode, higit pa sa isang simpleng paghaharap sa pagitan ng isang pastol at isang higanteng mandirigma, maaaring sumasalamin sa isang tunay na kaganapan na kinasasangkutan ng isang hamon ng imperyo ng militar at ang kapangyarihan ng isang matapang na binata na hinimok ng pananampalataya. Tulad nito nakasulat sa 1 Samuel 17:47. Malalaman ng buong kapulungang ito na ang Panginoon ay hindi nagliligtas sa pamamagitan ng tabak at sibat, sapagkat ang labanan ay sa Panginoon at ibibigay kanya sa aming mga kamay. Ang mga gulong ng karwahe ni Faraon sa dagat na pula. Ang pagtawid sa dagat na pula ay isa sa mga pinaka-iconic na kwento sa Biblia. Ang inilalarawan ng aklat ng Exodo kung paano pinamunuan ni Moises ang mga Israelita na tumakas sa Ehipto, na tumawid sa dagat habang nahahati ang tubig. Nang tugisin sila ng hukbo ni Faraon, bumalik ang tubig at nilamon ang Egyptian na mga sundalo. Nakikita ng marami ang kwentong ito bilang isang supernatural na himala. Ngunit maaaring mayroon isang siyentipikong paliwanag para sa kung ano ang nangyari. Noong 2010, pinag-aralan ng scientist na si Carl Drews, isang eksperto sa atmospheric computer modeling, ang klimatiko, kondisyon ng Nile Delta at ang topografiya ng Red Sea. Ginaya niya ang malalakas na hangin na sa loob ng ilang oras ay maaaring magdulot ng natural na kababalaghan na kilala bilang wind set down, kung saan itinutulak ng hangin ang tubig palayo
sa isang lugar na lumilikha ng pansamantalang daanan sa sahig ng dagat. Ang mga simulasyon ay nagpahiwatig na ang hangin na hanggang 75 kilometro bawat oras ay maaaring magpababa ng tubig na nagpapahintulot sa pagtawid. Bukod dito, ang iba pang mga ulat ng mga katulad na fenomena tulad ng tsunami sa Muro Island sa Pilipinas noong 1994 ipakita na bago ang isang malaking sakuna, ang dagat ay biglang umatras na umaalingaw-ngaw sa biblikal na paglalarawan ng tubig na bumabalik. Ipinahihiwatig nito na ang pangyayaring inilarawan sa Exodo ay maaaring isang natural na kababalaghan na binibigyang kahulugan isang banal na himala. Bagaman hindi binabawasan ng siyentipikong paliwanag ang supernatural na kalikasan ng kwento, nagbubukas ito ng pinto sa isang bagong pag-unawa. Ang himala ay maaaring natural na pangyayari, ngunit itinuro ng Diyos. Gaya ng nakasaad sa Exodo 14:14, ang Panginoon ay makikipaglaban para sa iyo at ikaw ay tatahimik. Sa sakasong ito, ang pananampalataya at siyensya ay maaaring lumakad ng magkasama na nagpapakita ng isang banal na kapangyarihan na naroroon kahit nasa mga puwersa ng kalikasan. Ang lungsod ng Sodoma. Ang kwento ng Sodoma na binanggit sa Genesis ay isa sa pinakakilala sa Biblia, lalo na dahil sa malagim na pagkawasak nito. Ayon sa ulat, ang lungsod ay pinaulanan ng apoy at asupre bilang isang banal na kaparusahan para sa matinding kasamaan ng mga naninirahan dito. Sa loob ng maraming siglo, ang lokasyon ng Sodoma ay isang misteryo at itinuturing ng marami na ang kwento ay isang alamat o alegorya. Gayunpaman, ang mga kamakailang arkeolohikal na paghuhukay ay nagbigay liwanag sa posibleng lokasyon at pagkakaroon ng lungsod na ito. Noong 1970, sinimula ng mga arkeologo na maghukay ng isang lugar malapit sa Dead Sea, na kilala bilang Tel El-Ham sa lambak ng Sidim, at naniniwala silang maaaring ito ang lokasyon ng Sodoma. Ang paghuhukay ay nagsiwalat ng isang sinaunang lungsod na biglang nawasak na may katibayan ng isang sakuna na maihahambing sa isang pagsabog na napakalakas. Ang mga patong ng pagkawasak na natagpuan ay kinabibilangan ng mga abo at mga pira-piraso ng tinunaw na bato na nagpapahiwatig ng isang marahas na pagkawasak na katulad ng inilarawan sa Biblia. Bilang karagdagan, ang mataas na antas ng sulfur at asin ay natagpuan sa mga layer ng pagkawasak na mahalaga dahil ang inilalarawan ng Biblia ang Sodoma bilang nawasak sa pamamagitan ng apoy at asupre. Ang pagkakaroon ng asupre sa napakalawak na lugar ay nagpapatunay sa paglalarawang ito at nag-aalok ng posible na paliwanag para sa kaganapan na iniuugnay ng marami sa isang natural na sakuna. Kahit na ang eksaktong lokasyon ng Sodoma ay hindi pa nakumpirma, ang ebidensya na natagpuan sa Tel El-Ham ay nagbibigay ng isang kapani-paniwala konteksto para sa biblikal na salaysay. Ang mga natuklasang arkeolohiko ay nagpapatibay sa ideya na ang pagkawasak ng Sodoma ay hindi lamang isang kwentong gawa-gawa, ngunit posibleng isang tunay na kaganapan na may mapangwasak na kahihinatnan para sa mga naninirahan sa lungsod. Gaya ng nasusulat sa Genesis 11:24-25, pagkatapos ay nagpaula ng Panginoon ng asupre at apoy sa Sodoma at Gomora mula sa Panginoon mula sa langit. At kaniyang giniba ang mga bayang yaon, ang buong kapatagan, at ang lahat ng mga nananahan sa mga bayan. Ang Templo ni Solomon. Ang Templo ni Solomon ay isa sa mga pinakaiginagalang na istruktura sa kasaysayan ng Biblia. Ayon sa aklat ng mga unang hari, ang templo ay itinayo ni Haring Solomon sa Jerusalem bilang isang lugar ng pagsamba sa Diyos. Isa itong napakalaking gawaing inilarawan sa Biblia na may kahangahangang mga detalye tungkol sa arkitektura at mahahalagang materyales nito. Ang pagkawasak nito ng mga Babylonians noong 586 BC
ay umalis sa templo bilang simbolo ng nawawalang pananampalataya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang arkeolohiya ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa lokasyon nito at makasaysayang kahalagahan. Bagamat nawasak ang orihinal na templo, ipinahihiwatig ng tradisyon ng mga Yudyo at ng mga banal na kasulatan na ito ay itinayo sa Bundok Moriah, kung saan nakatayo ngayon ang Dome of the Rock sa Jerusalem. Ang mga arkeologo ay sinisiyasat ang site, nagsasagawa ng mga paghuhukay at pag-aaral upang mas maunawaan ang istruktura ng templo at kumpirmahin ang eksaktong lokasyon nito. Sa panahon ng mga paghuhukay sa Jerusalem, may nakitang mga bakas ng malalaking bato at pader na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng napakalaking istruktura kung saan pinaniniwala ang naroon ang templo. Ang isang makabuluhang pagtuklas ay ang batong Yigail na natagpuan noong 1961 na naglalaman ng isang inskripsyon na nagbabanggit sa templo ni Solomon na nagpapatunay sa kahalagahan nito sa relihiyon at kasaysayan. Ang pagkakaroon ng sinaunang mga inskripsyon at iba pang artifact ay sumusuporta rin sa ideya na ang Jerusalem ay isang masiglang sentro ng relihiyon noong panahon ni Solomon. Bagaman ang istruktura ng orihinal na templo ay hindi nananatili, ang arkeolohikal na katibayan at sinaunang mga inskripsyon ay nakakatulong na muling buuin ang imahe ng templo ni Solomon at pinatitibay ang kahalagahan nito hindi lamang sa espiritual kundi pati na rin. Ayon sa kasaysayan, ang templo ay kumakatawan sa presensya ng Diyos sa mga Israelita at ang pagkawala nito ay isang mahalagang pangyayari sa Biblia. Gaya ng nasusulat sa Unang Hari 6:12, kung tungkol sa bahay na ito kung saan ikaw ay gusali, kung ikaw ay lalakad sa aking mga palatuntunan, isagawa ang aking mga kahatulan at iingatan ang lahat ng aking mga utos at lakaran ang mga iyon. Kung magkagayoy tutuparin ko ang aking salita sa iyo na aking sinalita sa iyong amang si David. Ang sensus ni David. Ang kwento ng sensus ni David na inilarawan sa aklat ng Ikalawang Samuel 24 at isang kontrobersyal na yugto sa buhay ni Haring David. Ayon sa biblikal na ulat, iniutos ni David ang isang sensus ng Israel at Juda upang bilangin ang bilang ng mga lalaking maaaring pumunta sa digmaan. Bagamat hindi malinaw ang motibo ni David para sa sensus, ang pagkilos ay nakita bilang isang kasalanan sa mata ng Diyos na pinarusahan ng hari at ang mga tao sa pamamagitan ng mapangwasak na salot. Sa kabila ng pagiging isang kilalang kwento, marami ang nagtanong sa katotohanan ng sensus, lalo na dahil sa kakulangan ng mga makasaysayang talaan na nagpapatunay sa kaganapang ito. Gayunpaman, noong 2007, isang archaeological na pagtuklas na ginawa sa sinaunang lungsod ng Damascus, Syria, ay nagdala ng bagong ebidensya na maaari patunayan ang ulat ng Biblia. Natagpuan ng mga arkeologo ang isang inskripsyon sa isang bato na kilala bilang Tel Dan Stele na tumutukoy sa isang sensus na isinagawa ng isang Israelitang hari. Ang inskripsyon ay dating mula sa ika-9 na siglo BC ay binanggit ang pagsasagawa ng sensus sa Israel, na nagmumungkahi na ang sensus ni David ay maaaring isang tunay na pangyayari at bahagi ng isang karaniwang kaugalian sa panahong iyon, hindi isang nakahiwalay na insidente. Higit pa rito, ang sensus ni David ay malapit na nauugnay sa ideya ng populasyon at kontrol ng militar, isang kasanayan na naaayon sa mga gawaing administratibo at pananalapi ng mga sinaunang monarkiya. Ang katotohanan na si David ay pinarusahan para sa pagkilos na ito ay sumasalamin din sa teokratikong kalikasan ng Israel sa panahon kung saan ang soberanya ng Diyos sa mga tao ay higit sa lahat. Kaya naman ang kwento ay makikita hindi lamang bilang isang politikal na yugto, kundi bilang isang moral na aral tungkol sa pagtitiwala sa Diyos.
gaya ng nakasaad sa 2 Samuel 24:10. At sinabi ni David sa Diyos, "Ako ay nagkasala ng malaki sa aking ginawa. Ngunit ngayon, O Panginoon, isinasamo ko sa iyo, alisin mo ang kasamaan ng iyong lingkod, sapagkat gumawa ako ng napakamangmang." Ang inskripsyon ng Teldan, na natuklasan noong 1973 sa Hilagang Israel, ay isa sa pinakamahalaga mga natuklasang arkeolohiko na nagpapatibay sa pagiging makasaysayan ng mga figura sa Biblia. Binanggit sa inskripsyon noong ika-9 na siglo BC ang sambahayan ni David na tumutukoy sa dinastiya ni David, ang hari ng Israel, na ayon sa Biblia ay pinili ng Diyos upang mamuno sa Israel at Huda. Sa loob ng maraming siglo, ang pag-iral ni David ay kinuwestiyon ng maraming iskolar dahil walang direktang ebidensyang arkeolohiko na nagpapatunay sa kanyang pag-iral sa labas ng mga kasulatan. Ang pagkatuklas sa inskripsyong ito ay nagpabago sa pananaw na iyon, na nag-aalok ng patunay na ang dinastiya ni David ay hindi lamang isang pampanitikan na konstruksyon, ngunit isang makasaysayang katotohanan. Ang inskripsyon ay natagpuan sa Teldan, isang archaeological site sa rehiyon ng Galilea, at nakaukit sa isang bato na nakasulat sa Aramaic. Binanggit sa teksto ang isang hari ng Israel at ang bahay ni David, na nagmumungkahi na ang dinastiya ni David ay umiral noong panahon na ang kaharian ng Israel ay nasasangkot sa lungatan sa iba pang kapangyarihan sa rehiyon tulad ng Aram. Ang inskripsyon ay tumutukoy din sa tagumpay ng isang Aramean na hari laban sa sambahayan ni David, na naglagay sa dinastiya na ito sa loob ng isang kontekstong pangkasaysayan ng tunggalian at kapangyarihan. Napakahalaga ng arkeolohikong ebidensyang ito dahil nagbibigay ito ng karagdagang patunay sa Biblia ng pag-iral ni David at ng kanyang dinastiya. Kahit na ang inskripsyon ay hindi direktang banggitin si David mismo, ang pagtukoy sa kanyang bahay ay kumpirmasyon na siya ay isang tunay na makasaysayang figura. Bukod pa rito, ang pagtuklas ay nagpapatibay sa kredibilidad ng mga ulat sa Biblia na nagpapakita kay David bilang tagapagtatag ng isang dinastiya na mamumuno sa Israel at Juda sa mga henerasyon. Gaya ng nasusulat sa 2 Samuel 7:16, "At ang iyong bahay at ang iyong kaharian ay matatatag, magpakailanman sa harap mo, ang iyong luklukan ay matatatag magpakailanman." Ang pagkakasulat sa dingding. Ang kwento ng pagkakasulat sa dingding na isinalaysay sa aklat ng Daniel 5 ay isa sa mga pinakamahinahon at makahulugang mga sandali sa lumang tipan. Ginamit ng Babylonian na Haring Belshazzar sa isang malaking piging ang mga sagradong sisidlan mula sa templo sa Jerusalem upang ipagdiwang ang hindi paggalang sa kung ano ang sagrado. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang kamay at nagsulat ng mga mahiwagang salita sa dingding na hinahamon ang hari. Ang mensahe na nagsasabi ng maraming lalaki, ang til pa rin ay binigyang kahulugan ni Daniel bilang isang banal na babala. Ang imperyo ni Belshazzar ay napahamak at mawawala ang kanyang kaharian sa mga Persian. Sa loob ng maraming siglo, ang episode na ito ay itinuturing na isang simbolo lamang ng banal na paghatol. Gayunpaman, kamakailan, itinuro ng ilang iskolar na ang kasanayan sa pagsulat sa mga dingding na binanggit sa aklat ng Daniel ay hindi isang imbensyon sa panitikan, kundi isang bagay na aktual na nangyari sa sinaunang Babylonia. Ang mga arkeolohikal na paghuhukay sa Babylonia ay nagsiwalat ng mga inskripsyon sa mga dingding ng mga palasyo at templo na ginamit upang itala ang mga utos ng hari, at sa ilang mga kaso ay mga hula at mga mensahe ng Diyos. Isa sa pinaka, ang mga kagiliw-giliw na tuklas ay nagmula sa palasyo ng Nabonidus, ang huling hari ng Babylonia, kung saan natagpuan ang mga inskripsyon na maaaring magmungkahi ng kasanayan
sa pagsulat ng mga banal na mensahe o mga babala. Habang walang inskripsyon na direktang nauugnay sa kwento ng sulat kamay sa dingding, ang pagtuklas sa mga tekstong ito ay nagbibigay ng mas malalim na konteksto kung paano nakipag-ugnayan ang Babylon sa mga Diyos nito at kung paano binigyang kahulugan ang mga sagradong mensahe at ipinakalat. Bagamat walang direktang ebidensya na ang pangyayaring inilarawan sa Daniel ay nangyari ng eksakto tulad ng isinalaysay ng Biblia, ang mga natuklasang arkeolohiko ay nakakatulong na magbigay ng kultural at makasaysayang pundasyon para sa gawaing inilarawan. Ang kwento ni Belshazzar at ang pagkakasulat sa dingding, higit pa sa isang supernatural na pangyayari, ay nagpapakita ng ideya na noong unang panahon, ang mga banal na mensahe ay mababasa sa mga pangyayaring tila hindi maipaliwanag. Gaya ng nasusulat sa Daniel 5:24, kung magkagayon ay mula sa kanyang harapan ang kamay ipinadala, at ang sulat na ito ay nakasulat. At ito ang nakasulat na nakasulat, ang apoy ni Elias sa bundok Carmel. Ang episode ng Ang Apoy ni Elias sa Bundok inilarawan sa Unang Hari 18 ay isa sa mga pinakadakilang himalang ginawa ng propeta Elijah. Sa panahon ng matinding apostasya sa Israel, nang ang pagsamba kay Baal ay sumisikat, hinamon ni Elias ang 450 propeta ni Baal sa isang pampublikong kompetisyon upang patunayan kung aling Diyos ang totoo. Simple lang ang pagsubok. Magkabilang panig ay sa maghanda ng altar at sumigaw para sa makalangit na apoy upang sunugin ang handog. Ang mga propeta ni Baal ay sumigaw at sumayaw, ngunit walang nangyari. Ngayon si Elias, inihanda niya ang altar, binasa ang handog sa tubig at nanalangin sa Diyos. Kaagad, bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok ng tuluyan ang handog, kasama na ang tubig sa palibot ng altar. Ang himalang ito ay isang pagpapakita ng banal na kapangyarihan na nagpapakita na ang Diyos ng Israel ay ang tanging tunay na Diyos. Kahit na ang pangyayari ay isang himala, maraming iskolar ang naghahangad na maunawaan ang historikal at natural na konteksto sa likod ng pangyayaring ito. Iminumungkahi ng ilang mananaliksik na maaaring ang sunog sanhi ng isang natural na phenomenon gaya ng kidlat o kusang pag-aapoy dahil sa mga kondisyon ng atmosfera sa rehiyon. Ang Mount Carmel, na matatagpuan sa isang bulkan na lugar at madaling kapitan ng mga dekoryenteng bagyo, ay maaaring isang lugar kung saan ang mga natural na fenomena ay maaaring ipakahulugan bilang mga banal na palatandaan, lalo na kung isasaalang-alang ang konteksto ng matinding paganong pagsamba. Gayunpaman, nililinaw ng Biblia na ang apoy na nagdulot ng pag-aalay ay isang direktang pagpapakita ng pagtugon ng Diyos sa panalangin ni Elias. Kahit na ang mga natural na fenomena ay maaaring nag-ambag sa pag-unawa ng tao sa kaganapan, ang pananampalataya at banal na interbensyon ni Elias manatili sa gitna ng kwento. Gaya ng nasusulat sa Unang Hari 18:38, nang magkagayoy nahulog ang apoy ng Panginoon at inubos niya ang handog na sinusunog, ang kahoy, ang mga bato at ang alabok at dinilaan ang tubig na nasa kanal. Pagpapatapon sa 10 nawawalang tribo ng Israel. Ang pagpapatapon sa 10 nawawalang tribo ng Israel ay isa sa pinakamisteryoso at makabuluhang mga pangyayari sa kasaysayan ng Biblia. Noong ika-8 siglo BC, ang kaharian ng Israel na binubuo ng 10 hilagang tribo ay sinalakay at winasak ng imperyo ng Assyria. Sinimulan ng hari ng Assyria na si Tiglath-Pileser, ikatlo ang pananakop sa mga tribo sa hilagang at natapos ng kaniyang kahalili na si Shaanza ika-5 ang proseso ng pagpapatapon ng libu-libong Israelita sa ibang bahagi ng imperyo ng Assyria. Ang mga Israelitang ito ay hindi na bumalik na humantong sa alamat ng 10 nawawalang tribo.
Sa mahabang panahon, ang mga dahilan sa likod ng kanilang pagkawala at ang kapalaran ng mga tribong ito ay nababalot ng misteryo. Bagamat detalyadong inilalarawan ng Biblia ang pagkatapon sa ikalawang hari 17, kasama ang mga tribo na dinala sa Assyria, hindi malinaw kung ano ang nangyari sa mga taong ito pagkatapos ng kanilang pagpapatapon. Gayunpaman, kamakailang arkeolohiko at ang makasaysayang ebidensya ay nagbigay ng bagong liwanag sa kaganapang ito. Ang mga paghuhukay sa mga lugar ng sinaunang Assyria, gaya ng Nimrud at Nineveh, ay nagsiwalat ng mga record at mga inskripsyon ng napakalaking pagpapatapon na isinagawa ng mga Asyriano, na nagpapatunay sa prosesong inilarawan sa Biblia. Bukod pa rito, ang ilan sa mga natapon na tribo ay maaaring nahalo sa ibang mga kultura na tumutulong na ipaliwanag ang kanilang pagkawala sa paglipas ng panahon. Ipinakikita ng kamakailang pananaliksik na ang ipinatapon na 10 tribo ng Israel ay maaaring kumalat sa iba't ibang rehiyon, kung saan pinapanatili ng ilang komunidad ang kanilang pagkakakilanlan habang ang iba ay sumanib sa mga lokal na tao. Iminumungkahi ng mga makasaysayang salaysay at tradisyon sa bibig mula sa iba't ibang kultura na ang mga inapo ng mga tribong ito ay maaaring lumipat sa malalayong lugar, tulad ng Persia, India at maging ang gitnang Asya. Ang kwento ng 10 nawawalang tribo ay patuloy na isang kamanghamanghang paksa ng pananaliksik na nag-uugnay sa mga pangyayari sa Biblia sa mga arkeolohiko at makasaysayang pagtuklas, tulad ng nakasulat sa ikalawang hari 17:23 hanggang sa alisin ng Panginoon ang Israel sa kaniyang paningin, gaya ng kaniyang sinabi sa pamamagitan ng lahat niyang lingkod na mga propeta. Ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem. Ang kapanganakan ni Jesus na isinalaysay sa mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas ay isa sa pinakamahalaga at bantog na mga kaganapan sa kasaysayan ng Kristiyano. Ayon sa tradisyong Kristiyano, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, Judea, noong panahon ng paghahari ni Cesar Augustus. At ang kanyang ina na si Maria ay naglalakbay dahil sa isang census na iniutos ng emperador ng Roma. Ang lugar ng kapanganakan ni Jesus, isang kwadra sa Bethlehem, ay puno ng simbolismo habang ang Mesiyas ay dumating sa mundo sa isang mababang lugar na malayo sa kayamanan at kapangyarihan. Bagamat kilala ang kwento, may mga katanungan tungkol sa katumpakan ng kasaysayan at ang eksaktong lokasyon ng Bethlehem noong panahong iyon. Ang arkeolohiya ay nagbigay ng bagong liwanag sa makasaysayang konteksto ng kapanganakan ni Jesus. Ang mga paghuhukay sa Bethlehem, partikular na malapit sa Church of the Nativity, ay nagpapatunay na ang lungsod ay isa ng mahalagang sentro ng populasyon ng noong panahon ng Imperyong Romano, bagaman hindi ito tulad ng malaki gaya ng Jerusalem. Noong 2012, natuklasan ng mga arkeologo ang mga bakas ng isang sinaunang lungsod na itinayo. Noong panahon kung kailan pinaniniwalaang si Jesus ay ipinanganak, na nagpapatunay sa paglalarawan ng Biblia sa Bethlehem bilang isang lumalagong lungsod noong panahong iyon. Bukod pa rito, ang census ni Cesar Augustus na binanggit sa Lucas 2.1 ay nagpapakita na ang mga census ng Romano ay isinagawa sa iba't ibang bahagi ng imperyo para sa layunin ng pananalapi at militar. Ang census ni Cesar Augustus na may petsang 6 hanggang 7 AD ay nakahanay sa ang tradisyonal na petsa ng pagsilang ni Jesus na nagpapatibay sa katotohanan ng salaysay. Bagaman ang simpleng pagtukoy sa kwadra bilang lugar ng kapanganakan ni Jesus ay binibigyang kahulugan sa iba't ibang naniniwala, ang maraming iskolar na ang sabsaban na binanggit sa ebanghelyo ay maaaring isang kuweba o isang mas maliit na lugar sa loob ng tradisyonal na bahay noong panahong iyon. Ang arkeolohikal na pananaliksik na sinamahan ng kontekstong pangkasaysayan
ay nag-aalok ng mas detalyadong larawan ng tagpuan ng pagsilang ni Jesus. Gaya ng nasusulat sa Mateo 2:1. Ngayon pagkatapos ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea noong mga araw ni Haring Herodes, narito ang mga pantas mula sa silangan ay dumating sa Jerusalem. Habang ginalugad natin ang mga kwentong ito, makikita natin na ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng pananampalataya, kundi isang makasaysayang testamento na may bawat pagtuklas ng arkeolohiko at siyentipikong pag-aaral na nagdaragdag ng mga layer ng pangunawa sa naitala na milenya. Mula sa mga figurang tulad ni David at Goliath sa mga pangyayari tulad ng pagtawid sa dagat na pula, nakikita natin na ang mga banal na kasulatan ay hindi lamang nagsasalaysay ng mga himala at espiritual na mga turo, kundi malalim din ang pagkakaugnay nito sa tunay na kasaysayan ng sangkatauhan. Ang bawat bagong pagtuklas, sinaunang inscription man o arkeolohikong ebidensya ay naglalapit sa atin sa pag-unawa kung paano maaaring magsama ang pananampalataya at siyensya. At bilang tayo tingnan mo, ang mga pagtuklas na ito ay hindi nakakabawas sa kahangahangang pananampalataya, ngunit nagpapalakas nito na nagpapakita na ang Diyos ay maaaring magpakita kahit sa ang pinaka-hindi inaasahang pangyayari sa kasaysayan. Tandaan ang nakasulat sa Juan 8:32 at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ang paghahanap ng katotohanan, espiritual man o kasaysayan, ay naghahatid sa atin sa mas malalim na pag-unawa sa ating kaugnayan sa banal at sa mundo sa paligid natin. Kung ang video na ito ay nagbigay inspirasyon o naantig sa iyo sa anumang paraan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi sa isang tao na kailangan ding marinig ang mga katotohanan ito. Sa bawat bagong yugto, patuloy nating tuklasin kung paano nagsasama ang pananampalataya at kasaysayan na naglalapit sa atin sa pag-unawa sa banal na plano. Hanggang sa susunod at pagpalain nawa ng Diyos ang iyong paglalakbay. See you soon!